So, dito na naman kami. Dalawang pogi ng Philcoche. Unbeatable combo. Anyway, Martin, di ba pag bumibili tayo ng sasakyan, ikaw, kakabili mo ng sasakyan eh. Di ba, usually una natin tinitignan, price. Presyo. Kasi yun talagang mabigat eh. Pero dito sa Philcoche, pag nagko-compare tayo ng sasakyan, usually price and then segment. So, kung may sedan, i-compare natin sa isa pang sedan. Kung may hatchback, i-compare natin sa isa pang hatchback. Oo, tama ka dyan. Kasi pagkasasakyan ng usapan, meron kang expected na kotse per price point Oo. di ba? Like kung 600,000 peso na mark, dyan papasok yung mga small hatchback. Tapos kung 700K naman na, yung ibang mga sedans, nagsisimula na yung Oo. presyo dyan. Pero pag pumanik ka na ng 1 million pesos and above, yan na, Royal Rumble na yan. Oo, kasi sa 1 million peso na mark, nandun na yung mga mas malalaking sedan, tapos mga crossovers, and then yung mga small SUV, tulad ng Jimny. Oo, Di ba? tama. Tapos may mga iba-iba pang halo-halo na talaga Halo-halo rin eh, kaya nga Royal Rumble Oo. di ba? Kaya naman kung price lang ang main point of contention mo, posibleng mahirapan ka as a car buyer. So naisip namin, why not go that route? Compare natin ang dalawang magkaibang sasakyan na medyo magkalapit ng presyo. Kasi in the real world naman, ganun ang ginagawa ng mga buyers, di ba? Oo, kaya naman for this comparo, we have the Honda HR-V S versus the Honda Civic S. Nako, mga S-Class halimaw ng Honda. Oo. Siguradong mahihirapan tayo dito. Oo, sobrang mahirap to. Mapapalaban tayo. At syempre, bago tayo magsimula, don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel. 45,000 subscribers within 2 months. Kaya. 47 ba, sir? Oh, 47 47. daw, mali ka. Kala mo magaling ka sa math? Tagal na kasi nun eh. High school pa ako nun eh. Anyway, So yun nga, no? 47,000 subscribers in 2 months. Kaya naman. Yun ay kung magsusubscribe ka, di ba? Para Oo. makarating na tayo ng 400,000 subscribers sa Philcoche YouTube channel. oo, bago matapos ang taon. Oo. Kasi nood ka ng nood, di ka naman nakasubscribe. Easy, Tapos tapang mo mag-request sa comments, ha? Easy. Simulan na. Oh, easy. Tara, Wag pagka siya na magalit. Oo. Men, yan, ano sa'yo? Kotse ba? Feel kotse na. So, dahil magkaiba ang dalawang ito, iibahin din natin ang Format, syempre, di ba? Yung mga criteria. kagaling mo dun. Oo. Sag-up. Oh, dali. Hindi na tayo dadaan dun sa mga usual criteria na exterior, interior, and whatnot. Ibang aspects ang titignan natin ngayon. Pero, mas may bigat. Speaking of bigat, di ako ang una nating titingnan is functionality kasi features pare-pares lang yan eh. Over time, ang magmamatter talaga, ano ba yung nagagamit mo? Oo. Pangalawa is drive and ride, di ba? Syempre, hindi yun mawawala pag usapang kotse. Last is value for money kasi kailangan natin malaman sino ba ang mas siksik at masulit para sa binabayaran mo. Kasi syempre, every peso is important. Oo nga, lalo na ngayon. Well, speaking of bayad, magkano bang dalawang sasakyan na to? Ayaw ko, hindi ko tinanong ito eh. Ito lang tinanong ko. Kasi itong HR-V S, nasa 1,250,000 siya. At ito namang Honda Civic S ay nasa 1,368,000 pesos. So kung titignan nyo, nasa 118,000 pesos yung difference Bilis mo. ng dalawang sasakyan. Hindi ko alam ba't ako nag-finger. Ganun naman ang technique. So magkano yung difference? 118,000 pesos. Medyo malaki, pero alam mo yun, maliit siya for Pag nasa ganyang Oo price eh. range ka na eh. Oo. Maliit na lang siya eh. So yun, titingnan natin ano masulit sa dalawang to. Kaya Is nga, it the crossover or the sedan? na kanino ang puso mo? Sa'yo. Sa akin, di ko alam. Tara! Madaming car products and accessories ang available sa market, lalo na sa mga online stores. Pero kung hindi mo alam ang bibilin mo, baka maligaw ka sa daming produkto at worse, baka peke pa mabili mo. Hindi lang mapapasama ang sasakyan mo, magsasayang ka pa ng pera kakahanap ng tamang produkto para sa gusto mong mangyari. Dito sa partshub.ph, they only have the best brands for you. From car accessories and motor oils to air filters and suspension, meron sila niyan dito. K&N, AEM, Keco, EGR, Cataclean, Amsoil,
Super Pro, and Airbag Man. Ilan lang yan sa kanilang leading brands. And take note, hindi sila nagbebenta ng products na hindi galing sa origin country ng brand. So kung ang brand ay taga-UK kunwari, they will only sell their products na made in the UK para makuha mo ang best quality for your cars. Go to partshop.ph to see their range of products. At syempre, i-follow nyo na rin sila sa kanilang social media channels. Meron din silang store sa Lazada and Shopee para maisabay mo na sa famous dates tulad ng 11/11, 12/12, and so on. So, first point of contention natin, pagpasok sa driver seat. Oo. Dito sa HRV, para sa akin na 5'6" at malaki ang tiyan, sobrang madali. Oo. Ikaw dyan? Dito naman sa Honda Civic, no, 5'6", 5'5" lang naman ako di ba? Minsan 5'6" paggabi. Ano siya, kasi it's a sedan no? So medyo mababa. So medyo mag-e-effort kang parang konting lean down para makaupo ka dito. Yun. Dito, konti lang adjustment eh. Oo. Kumbaga, Tara, try natin. simpleng hakbang lang dyan di ba? Try ko nga dyan, pare. Kailangan mo yung 5'6" pala ako minsan. Ay, ang baba. Tama ka, Vincent. Dito sa HRV, konting ano lang eh. Kumbaga, hahap ka lang ng onte, tapos upo na. Dito, ewan ko kung dahil lang sa tiyan ko, pero nahirapan ako sumakay. Tapos, iba rin kasi yung seating position natin eh, no? Oo. Pero yun nga, pinaka napansin ko, yung kailangan mong bagalan para yumuko ka. Oo. Kumbaga, bababa ka ng onte eh, di ba? Oo. Passenger ka man kaya? Sige, sa likod. Sige, tara. Ah. Musta ka dyan? Pre, madali pre. Yun lang talaga, ang dali sumakay dito sa HRV. Oo. Dito rin naman sa Civic, no, same, medyo bababa ka pa rin ng onte, pero hindi ganun ka-effort kasi wala ka manibela sa harap. Ah, Di ba? tama. So, pero same pa din, medyo you have to lean down ng onte. Gusto mo subukan? Sige. Tama ka, Vincent. Simpleng hakbang lang. Tsaka maganda dito kasi crossover lang, di ba? So yung ground clearance niya, hindi kasing taas yung sa mga SUV. So mas madali kang makakapasok. Pero ako, parang mas gusto ko seating position ko dito sa Civic. Hmm. Yun nga lang, mas mababa talaga eh. Oo. Mas mahirap sumakay ng konti. Actually, good point. Oo nga, no? Ayun, so no, POV view tayo ngayon, no? Dito tayo sa isang parking lot para makita natin ng maayos yung ating vista as a driver. So kasama natin dito si Cesar, si Rex, at saka syempre si Senpai Stan. Ayan. Tapos meron din tayo si Boss Vincent, di ba? So ito napansin ko, Vincent, no, since itong Civic ay sedan, yung driver vision mo naturally mas mababa, di ba? Yung line of sight mo mas mababa. And ang maganda pa dito sa Civic S na to, may height adjuster yung upuan. So pwede mong ibaba kung if you want that sporty appeal or sporty feel habang nagda-drive. And pwede mo rin naman itaas para medyo may warning ka sa mga lubak. Sa akin naman, okay sa akin tong angle ng windshield ng Civic kasi ang naging problema ko sa ibang sedan, dahil mababa siya, minsan hindi mo makikita yung stoplight pag nandun ka sa mismong linya. So parang kailangan mo umatras from the line para makita yung stoplight. Pero dito, dahil maganda yung angle niya, kitang-kita mo kahit nandun ka na sa mismong line. Yun nga lang, medyo naiinis ako pag nasa sedan ako kasi nakikita ko yung tambutso na ng mga SUV, mga pickup. Medyo di ko trip. Ayoko ng butas eh. May phobia ako ng joke lang. Oo. Pero yun. Pero gets. Oo nga. At saka isa pang ayoko sa sedan. Dahil nga marami ng crossover and SUV sa Pilipinas, ang tendency, yung headlight ng mga SUV na yon nakatutok na sa'yo.
So, silaw ka lagi pag walang barrier yung road. Gets. Lalo na yung mga iba no, na naka-halogen, na nag-upgrade lang ng LED. Oo, tapos hindi proper alignment. Hindi proper alignment. Oo, lots. Ito naman, tama ka lahat doon, Vincent. Nakaka-relate ako dyan. Ito napansin ko din yung pillars nitong Honda Civic, itong A-pillars niya. It's not that thick, di ba? Medyo manipis siya. So in that sense, hindi masyado na-hamper yung driver visibility ko. Although, mas maganda sana kung merong front quarter open glass dyan di ba? Para added pa din. Pero, solved naman For me. Sa akin, parang hindi na kailangan ng front quarter glass kasi nakahiwalay naman tong side mirror from the door. Oo nga. So, may konting silip ka Oo between nga. the panel and the side mirror. So, ayun, okay siya sa akin. Nice, good. Tama. Ayun, tingnan natin HRV. Ay, pinakamaganda mong nasuggest yan. Teka, bababa ako. Naka-POV ako di ba? Okay, so dito naman sa loob ng HRV, ang pinakagusto ko dito talaga is pwedeng hindi mo makita yung hood. Gusto ko kasi yung ganun clear, very clear na visibility. Tapos, dahil nga crossover to, mas mataas ang line of vision mo dito sa HRV. Oo. Tama ka dyan, Vincent, no? Kasi nga, since it's a crossover, mas mataas yung seating position mo. Kumbaga, mas may commanding view ka nung nasa harap mo compared sa Civic, di ba? Maganda pa dito is, may height adjustment ba yung upuan mo, sir? Meron yan. Ayun. Maganda pa dito is that yung upuan mo, pwede mo pang taasan in case gusto mo pang mas commanding view. Pero wag masyado mataas kasi baka naman maharangan ka na nito, di ba pare? Yan, di ba? Yan. Di mo na makikita rin yung stoplight. So sayang lang. Pero agree ako sa'yo doon, Vincent. Mas Tsaka maganda. isa pang nagustuhan ko dito, men, dahil nga may commanding view ka, mas kita mo yung depth ng lubak. Yun. Kasi pag nasa sedan ka, pag may mga lubak na akala mo mababaw lang, Oo. bigla bag! Oo, mapapaaray ka di ba? Oo, dito sa HRV, dahil mas mataas siya, mas kita mo kung gaano siya kalalim. Oo. Kaya mas okay siya. Yun naman ang advantage talaga ng crossover. Kasi daming over mayor, sedan. hindi nagpapagawa Ay, yan yan. Malayo na yan. Taga-election na susunod. So, ayun. Ayun, yung ano naman pare, ito, A-pillars, anong comment mo dito sa driver? Actually, for some reason, mas gusto ko yung A-pillars dito, yung side na yan, kasi mas makapal siya ng konti kaysa rin sa Civic, pero mas malaki rin yung gap niya from the side mirror. So, mas kita mo talaga yung sulok na yun. Nice. Agree. Yun, no? Tama ka naman doon, Vincent. Pero napansin ko lang, no? Parang masyadong nakadikit sa cabin itong A-pillar ni HRV. Tapos, imaginein mo pagka medyo makulit yung passenger mo o naiihi, baka ganyan siya ng ganyan, baka ma-hamper yung tingin mo or mahinder yung tingin mo dun sa side mirror mo. No? Pero pwede mo naman pitikin yung pasahero mo na huwag ka makulit. Aray ko! Sino ba yung kala? Yun, parang ganun, di ba? Sino inutusan mo? Binatukan ako. Isang pang factor dito sa Civic, para sa akin is yung dashboard niya. Kasi maganda siya tignan, pero ang naiisip ko talaga pag nakikita ko siya, ang hirap niyang linisin. So, lalagyan mo siya ng cotton buds, isa-isa, dahil mesh grill siya. Instead dito sa HRV na isang punas lang, whoop, wala nang libag. Yes. Pero, Master Vincent, iba pa rin naman yung nabibigay na clutter-free layout ng dashboard design nitong Honda Civic. The Honda Civic S has a ground clearance of 134mm. No, 'di ba? It's lower to the ground. In that sense, medyo magiging maingat ka lalo na pagka naging rough yung road. Tsaka ang pinakakalaban mo pag low ground clearance ay yung matataas na humps. Pero ang mabibigay naman nun sa iyo ay better stability lalo na when you're taking on wide corners or winding roads. Ops! Isa pa about sa low ground clearance, kapag may sakay ka sa likod. Ano yun, sir? Less tagtag? Hindi, pag may sakay ka na sa likod, lalo siyang bababa pa. Nice. So, Thank you, sir. So alam mo, may humps ka na, Oo. tapos biglang... Added weight Oo. kailangan mo. Galing talaga ni Master. Sir, wait lang Okay, bilis pa, Brad. So, nandito naman ako sa all-white na Honda HR-V. Joke lang, hindi siya all-white. Pero white kami parehas. Anyway, ang ground clearance nito ay 196mm. Kita nyo naman, ang laki ng nakahakbang ng paa ko para maabot ang baba niya. So, ano bang advantage nun? Well, tulad nung nakita nyo kanina, mas madali sumakay sa driver and passenger seat. Tapos, kahit may laman ka na sa passenger seat, tsaka sa back seat mo, hindi ka masyadong lulubog. Yun nga lang ang downside nun kapag nasa winding roads ka. Dahil ang cornering ability nito, dahil nga higher ground clearance siya, hindi kasing stable ng sedan tulad ng Civic.
Pero mamimili ka lang ng trade-off eh. Anong mas gusto mo? Sumayad ka sa humps o mas mag-enjoy ka sa winding roads? Choice mo yon. Enjoy sa winding roads. Boo! Okay, let's talk about cargo. Diba? Since sedan itong Civic, nakahiwalay yung kanyang trunk. So in that sense, iinit yung gamit na nakalagay dun sa kanyang trunk kasi syempre bibilad yun sa araw. At saka, walang rear trunk hatch itong Civic S. Pero meron namang pindutan dito sa remote. Ang requirement lang is dapat naka-off yung engine mo for you to access this button. Yan. O, diba? Tapos it has an abundant space naman which is expected already sa mga sedans. Diba? Ayan, maluwag siya kahit may wheel wells doon. It's widely separated naman, giving you ample space sa kanyang cargo. Ayun. Kamusta naman dyan, parang Vincent? Okay, so nandito naman tayo ngayon sa likod ng Honda HR-V S. Ang kaibahan ng cargo area nito is naka-include siya sa mismong main body kung saan umuupo ang mga tao. Ang advantage nun, kasama yung yung cargo area sa air circulation. So kung may dala kang fresh goods, hindi sila mainitan, hindi siya mapapanis. Ang problema lang doon, kapag hindi mo siya na-seal ng maayos, sumisingaw yung amoy, amoy na amoy siya sa buong cabin, kakapit siya sa dashboard, sa seats, mahirap siyang alisin. Yun nga lang, medyo pagkakamali mo na yun kung sumisingaw, di ba? Pero in terms of space naman, malaki ang space dito sa Honda HR-V. And with many crossovers, naka-split folding seat yung backseat niya. So sa ganon, mas marami kang mailalagay and mas marami kang options paano siya mailalagay. Kasi tulad nito, finold ko na yung smaller seat kasi bassist ako, mahaba yung gitara. So usually, pag dinadala ko yun, hindi siya kasya ng horizontally dito. Kaya kailangan naka-fold yung isa, pero may maisasakay pa rin ako ng dalawang tao dun sa seats sa likod. Tapos may tonneau cover pa. So ang advantage dito sa mga crossover kasi, nafo-fold mo yung rear seats. Sa sedan, hindi lahat. May iba na nafo-fold, di ba? Oo. Pero yung iba, yun, stuck siya na nakataas. So kung may dala kang mahaba, para kang kailangan dalhin mo siya na nakabukas yung trunk lid. Hindi tulad dito, pwede mo siyang ipasok ng buo na nakasara yung buong kotse. Tapos, advantage pa dito sa HR-V, meron siyang ULT seating configuration. So ano nga ba yung ULT, Martin? Nakalimutan ko na eh. Utility, long, and tall. Kasi Balik, utility, yung naka-fold lang tong backseat, Yes, di ba? oo. Tapos, Kumbaga pangkargahan. yung long, yung Pagka pati yung may front, surfboard. Or... pati yung front seat, di ba? Oo, natutupi. Tapos yung tall, pwede mong iangat yung backseat Yes. para makapaglagay ka ng matatangkad na bagay. Plants, ganyan. Oo. So yun, mas versatile talaga para sa akin ang crossover in terms of cargo capability. Pero Vincent, agree ako sa'yo. Kasi naman ang mga crossovers talaga is meant for, utility tsaka cargo hauling talaga. Tsaka yun nga, isang disadvantage niyan. Tsaka kaya mas preferred ko siguro ng onte yung trunk ng Civic or ng sedan is that nakahiwala yung goods mo. Like pagka nag-basketball ka, hindi masyado aamoy sa buong interior yung pinaghirapan mong point and assist sa sapatos mo. Di ba? Hindi masyado maamoy yun kasi nakahiwalay. Oo. Pag dyan, alam mo, MVP ako. O yan, nakalimang appear lang ako. Yun lang yung maamoy mo, maalala mo. Maganda kung player of the game ka. Pero hindi ka player of the game, maalala mo, nagsayang ako doon ng oras. Yun lang. Hindi, masama ron, Brad. Ay. Kung yung crossover sa tatay mo, tapos naamoy niya, oo. di Draymond Green ka na. Yun, nandito tayo ngayon, driving the Honda HR-V-S. And yun nga, gaya ng sabi ni Vincent kanina, maganda talaga yung driver visibility mo dito kasi mataas ka, you have a commanding view ng road sa harap. In that sense, mas makakatulong kapag ka nagda-drive ka, lalo na pag makakaspot ka agad ng lubak. And then, pagdating naman sa handling, yes, it's a crossover. Yun, and then, since it's a crossover powered by a 1.5-liter engine, medyo may kailangan ng konting push when it comes to delivering the power. Pero hindi siya ganun ka-bothersome, guys. Hindi siya ganun ka-delay. Yun ang surprising fact dito kay Honda HR-V-S. Tapos, pagka may turnings yan, medyo makakaramdam ka ng konting body roll, which is already expected. Kasi nga, Mas matangkad. Oo. Kasi nga, it has a higher ground clearance, so yung center of gravity niya mas naapektuhan when you're turning. Gaya ng mga ganyan, Yan, mafe-feel mo talaga as a driver. And I'm sure nafe-feel din yun ni Vincent. Hindi naman siya yung malala na gumagano Oo, talaga. diba? Medyo na-exage ko lang eh.
Pero mas pansin lang talaga Yeah. kung i-compare mo sa isang sedan. Now, na malalaman natin mamaya, di ba? Dito naman sa likod, in terms of ride quality, maganda naman. Hindi mo ramdam yung tagtag. I mean, umaalog yung dede tsaka tabako, pero hindi naman siya bothersome na, alam mo yun, sumasakit ulo ko. Tapos in terms of NVH naman, maganda. Hindi ko naririnig ang bagay-bagay sa labas. Totoo. So ano, compare na natin doon sa sedan, Papa Marks. O sige, Sige. compare na natin doon. Ayun, dito naman tayo sa Honda Civic S. And pag upo ko, damang-dama ko agad yung difference niya. Pagdating sa power delivery at lalong-lalo na sa handling. For me, mas stable at mas sporty yung characteristics nitong Honda Civic S, which is already expected, di ba? Kasi Civic nameplate nga to eh. Tsaka, since sedan nga to, no, mas maganda at mas confident mong matitake yung mga wide turns. Kasi mas mababa siya sa ground at mas mababa yung kanyang center of gravity as compared dun sa Honda HR-V na isang 5-seater na crossover. Pero ako talaga, pinaka-nagustuhan ko dito sa Civic S is yung power delivery niya. Yun, no? Take note guys, itong Civic S ay entry level pero siksik din sa features to. Tsaka ang ganda ng driving feel talaga niya. Tsaka may turbo na to eh. Yes sir, yan For oh. the price. Talagang dama mo. Ito yung isa natin, tignan natin sino unang magpo-fold oh. Tignan natin, joke lang. Gago. Cesar ba yun? Si Rex ata. Ah, Ikaw naman dyan, Sir Vincent, kamusta ka as a passenger? okay lang, hindi naman masakit. Hindi naman masaktan. May nananakit ba sa'yo? Pero ang pinaka napansin ko dito, binabawi ko na yung sinabi ko kanina Hmm. na parang may advantage ang HR-V kasi ngayon na nandito ako sa Civic, mas magandang ride comfort dito sa likod. For some reason, kahit mas mababa siya, siguro yun, doon talaga napupunta yung mga libo-libong advantage ng Civic. Civic. Tapos, ramdam ko rin yung yung sinabi mo about turning, mas stable nga siya. Kasi kanina sa HR-V, pag lumiliko ka, may napapaganon ako, konti lang naman, pero napapagilid-gilid akong konti. Ngayon, sa Civic, Mas lapat ka eh, no? oo, tsaka napapagilid lang ako kapag binibilisan mo yung liko. Pero pag ganito, wala halos. Oo. Napakaganda. Yes. Advantage yun pagka nagda-drive ka sa city, pare. Yun nga Hindi lang, masyado ganun. yun nga lang, Ano yan? ang HR-V may rear air vents. Dito sa Civic S, wala. Paparinig ka ba, sir? Ayan, tinapad ko na. Tama Hindi, ka dun. hindi. Pero Totoo. Yun na isang plus pa ni HRV, no? Kasi nga, eto nakikita ko lang, no, Vincent, magsi-Civic ka kasi mas gusto mo yung driving feel. Oh, You're going for the Civic for the drive. Pupunta ka sa HRV for cargo and for overall people hauling, di ba? Functionality. Oo. Yun yung tingin ko, ah. Ewan ko lang sa'yo, sir. tingin ko dapat pag-usapan natin yan pag natapos na natin yung buong panghuhusga. Bagay, oh. Kasi may isa pa tayo, di ba? Yung value, Value for for money. money. Ganda nun. Mamadali kasi ako. Sorry. Oo nga, suplex kita dyan. Na Civic eh. Pero dagdag ko lang dito Hmm. sa Civic, medyo na-miss ko yung yung cup holders ng HRV dito sa may door armrest. Kasi meron lang siya dito sa center armrest. Yung HRV kasi meron siya din. sa center armrest, meron pa siya dito sa pinto na mataas yung position. So alam mo yun, marami kang paglalagyan. Kunyari, meron kang kape dito, tapos may tubig ka dito, tapos yung passenger mo dito, katabi ko, ganun din, di ba? Hindi isa lang yung lagayan nyo. So, mas plus point sa akin yun. Pero, sa ngayon, balik muna tayo. Oo. Dahil kailangan pag-usapan ang value for money. Let's go! Ayun, no, tignan muna natin, quick recap lang kung ano yung features ng sasakyan na ito para ma-justify lalo yung presyo. Tama ba? Ganyan. Pero, ira-rundown pa ba natin isa-isa? Hindi or naman, yung compare highlights na lang. lang natin? Pwede naman, oo. Compare na lang Sige, natin. pwede kasi naman ganun. kumparo nga to eh. Oo. Talaga. Pero yun, in terms of price kasi, for the features, medyo lamang ang HRV. Kasi naka-LED headlight siya, sa'yo, Halogen yan. yak, halogen, EO, so 2,000. Tsaka wala akong fog lamps. Oo. Ito naka-LED fog lamps din. Oo. Tapos, yung sinabi ko kanina, meron siyang rear air vents. Mhm. Tapos, ayon sa aking cheat code, Oo, Chico. in terms of safety, meron ang HRV, hill descent control, tsaka agile handling assist. Although, hindi naman kasi nilalagyan usually ng hill descent control ang mga sedan. Oo. Tsaka yung agile handling, agile na siya. Agile na to eh. Di ba? Tsaka wag mo Single. i-assist. Kaya nga gusto maging agile ka, di ba? Tama, Oo. tama.
So yun, basically, minimal differences in terms of features. Yun lang, ang lamang talaga, ang pinakamalaking difference, may turbo yan, ito wala. Yes. Tapos, cargo seating capacity Yun, nito. isa pang big difference nung dalawa, di ba? Kasi mas versatile and functional yung cargo space ni HRV compared dito kay Civic na nandun lang sa trunk yung kanyang lagayan ng Yun nga gamit. lang, sinabi mo nga kanina, Oo. hindi mo may MVP. Hindi mo malalaman kung maganda yung laro mo o pangit, Oo. di ba? So ano, tignan natin, ano lamang sa dalawang to? Oh. Pero men, no, ang Oh. maganda dito, itong sasakyan na to, kahit entry level sila sa kanilang mga model lineup, parehas na rin silang merong Honda Sensing. Tama. Diba? Yun yung may adaptive cruise control, lane keep assist system, and marami pang iba na mababasa nyo naman dito or somewhere or sa spec sheet ng Honda. Or sa car guide ng Philcoche, di ba? Oo nga. Oo Para nga isang naman. one-stop shop na lang. Ari. Inquire na rin kayo. Yeah. O, di ba? O, alamin na natin. Alamin na natin, Boss Vincent. Sige, punta ako dyan. Teka, sir. So, Vincent, ano ang mas gusto mo sa dalawang sasakyan na to? Ang hirap malaman yan, Martin. Kasi di tulad ng ibang kumpara natin, this time wala kaming cards na, alam mo yung botohan per category ng kotse. This time, more of overall agad Yes. yung pagbobotohan. Pagtingin natin, Oo. di ba? Oo. So, ikaw, para sa'yo ba? Ah. Alin dito? Babalik ko kasi Ang wala galing. pa ako sagot eh. Nag-explain siya para mabalik na sa akin Brad, yung tanungan. Dami mo assist, pare. Sana ma-shoot ko to. Kaya mo yan? Oo. Oo. Pama-Draymond ako. Well, for me, no, ganito lang yan. Magsi-Civic ako kung gusto ko ng magandang drive. If I want that athletic drive or sporty characteristics sa isang kotse, magsi-Civic ako. Pero mag-HRV ako kung ang hanap ko ay cargo functionality at saka versatility. Kasi nakita nyo naman kanina, di ba? Bukod sa abundant yung space, maraming configuration na magagawa yung upuan nito ni HRV. Yun nga lang, maaamoy mo na ikaw yung MVP. Kamusta ka naman, pare? Sa'yo galing yun. Sa'yo nga Hindi, ba? tama ka naman, Oo. Tol. Pero sa akin naman, ang atake ko dyan is kukunin ko ang Civic kung hindi ako nag-expect bumuo ng family within 2 years, I think. 3 years. Pwede. Kasi kahit kaya ko siya ng cash, kung mag-HRV ako, ay kung magsi-Civic ako, tapos biglang mayroon ng family, parang bigla akong makukulangan sa trunk. Trunk space. Tapos bigla kang maghahanap, parang sayang yung pera mo na 2 years mo palang na-enjoy. So kung nag-expecting na ako bumuo ng family, na sure ball na, HRV ang kukunin ko talaga. Pero if hindi, kahit na 31 na ako, tapos alam mo yun, wala pa rin, gusto ko maging childless, Matic, Civic talaga. Wala, no Oo, question gets, oo. Yun nga lang, sa iba na gusto ng HRV, may option naman kayo mag-upgrade into the HRV V-Turbo. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo, magkaiba ang driving dynamics ng HRV and Honda Civic kahit pares silang magkaroon ng turbo. Iba talaga yan. Oo. Kasi planted to, ito mas medyo mataas. mas mataas. Oo. Lalo na sa cornering, magkaiba yan. Yan. So, Ganun talaga yun. It's a matter of choice and preference kung ano yung kailangan mo Oo. as a buyer. Di ba? ano yung point mo for the two cars? More If of you want to driving feel, ito. driving feel versus cargo, capacity, Oo, no? versatility. Tapos ako naman, parang more of where are you in life? Life. Oo. Kung ano mapipili mo sa kanila. Pero yung mga sinabi namin, parang looking into the mirror lang yan. Kung pagka Diba? pointers lang yun sa inyo para Oo. makita nyo better way na mas instantly, di ba? Na what's the difference. Kasi baka mamaya may asawa na yung nanonood sa atin ngayon. Oo. Gusto niya mag-Civic, pero ayaw ni Mrs. Or the other Oo. way around, di ba? Ito yung gusto ni Mrs. to, ito yung gusto ni asawa. Oo. Wala ako na contribute doon. Pero hindi, may nakanibod ka naman. Oo. Tsaka ito pa pala, no, it doesn't make sense na mag-Civic ka kung nakatira ka sa subdivision na ginagawa pa lang. Yung Tama. marami pang lubak, di ba? Oo, tama. Kasi since mababa nga yung ground clearance, mas lamang or mas komportable yung magiging drive mo pag HRV ka. Yun. Tsaka malaking factor talaga kung saan ka usually dumadaan. Kasi may mga tao na, alam mo yun, after Skyway Makati na wala Yeah. na masyadong humps. Or mababa lang ang Yes. humps, di ba? So okay sa kanila mag-Civic kahit na pamilyado sila. Yan. Pero iba talaga needs versus wants versus ano yung gusto mo in terms of feel. So kayo lang talaga makakaalam yan. Yun. Sa 118 difference na yun,
ikaw na bahala. Kayo na bahala. 118,000 pesos Oo. difference. Alam nga nila, between matatalino the yan. two. Oo, between the two. So ano? Ako, Charby ako. Pares kami naka-white eh. Oo, pare ako Civic eh. Iba eh. Bakit? Gusto ko Civic eh. So ikaw, anong pinili mo? Alam mo na yan. Secret! Chismis! Chismis! Oh, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang video na to. I'm your host, Martin Aguilar, yung Cambio Boy next door. And ako si Vincent Villa, Video Executive. Hindi ako Kuya B, hindi ako Baduy. Tara na. Oo nga. Oo, pampamilya pa rin to. May Isopix taters nga to. Kala nyo, Ang puro init. drive lang. Sige men, see you sa Bulaluan. Kita yung towel ko, yak. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!